Lumikas din po maraming mga residente sa Quezon City bilang pag-iingat sa bagyong Pepito at ang ilan sa kanila hindi raw uuwi hanggat hindi nakakalabas ng PAR ang bagyo. At live mula sa Quezon City may unang balita si Bea Pinla. Bea? Evan, bagaman kalmado na ang panahon dito sa Quezon City sa ngayon, halos 2,000 residente pa rin ang nanatili sa 3 evacuation center na inikutan natin. Natuto na raw kasi sila sa mga nagdaan na bagyo. Natuto na sa naranasan noong bagyong Karina noong Hulyo si Nanay Henny. Kaya ngayong may bagyong Pepito, hindi na sila nagdalawang isip na lumikas agad. Kasi pagka may bagyo talaga kinakabahan na ako lagi. Kasi may karanasan na ako. Dati hindi ako na lumilikas eh. Yung Karina na yun, talaga nagkaroon na ako ng phobia dahil naabot na yung tubig dito eh. Ang pamilya naman ni Nanay Marilu, hindi na raw hinintay na lumakas ang ulan at tumaas ang baha bago pa lumikas. Sabi naman namin wala pang baha, pero sumusunod kami sa patakaran kasi baka nga dumating sa punto na hindi kami makinig doon sa mga malunod kami doon mag-anak ay dami kong apo na maliliit. Kaya lumilikas na kagad kami. Ang ilang kasama nila sa evacuation centers, hindi raw muna uuwi hanggat matiyak na ligtas na at nakaalis na ang bagyo. Ngayon kasi syempre sunod-sunod yung bagyo, tas dun sa news kasi talagang very alarming na malakas eh. Hihintayin lang po namin yung update galing sa QCDRRMO kung pwede na po mag-lift ng evacuation centers, kung pwede na silang pauwiin. Sa Barangay Bagong Silangan, 154 families of 558 individuals ang nagpalipas ng gabi sa evacuation center. Sa Barangay Del Monte naman, nakasalubong natin ang ilang residenteng lumikas sa San Francisco Elementary School na pauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Kahit na hindi walang hangin o walang ulan, lumikas na kami. Ngayon wala na. Uwi na. Daing ng ilan sa mahigit 1,000 evacuees dito, hindi lahat may modular tent na matutulugan. Sabi nila, sa sobrang sikip saka yung lawak ng tent, hindi na nagkasya po. Ang ginawa nila, doon lang sila sa sahig sa pin. Kaya hindi po sapat. Sinisika pa namin kuhanan ng pahayag ang QCLGU kaugnay niyan. Ivan, ang ilang nakausap natin dito, balak na rin na umuwi sa kanilang mga bahay ngayong umaga. Pero bakas pa rin sa kanilang mga muka yung takot na dulot ng sunod-sunod na bagyo na nanalasa sa bansa. Kaya kung may darating daw na bagong bagyo, ay hindi na sila magdadalawang isip na lumikas ulit. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News.